Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Malaki muli ang nagawa ni Joric Bautista para sa Far Eastern University para bigyan ng buhay ang koponan sa kanilang kampanya sa UAAP Season 87 Men's Basketball Tournament. Pinangunahan ng Batang Guard ang Tamaraws para sa kanilang 65-58 panalo laban sa National University na ginanap sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Nagposte si Bautista ng 17 puntos, 4 na rebounds, 1 assist at 1 steal habang nanguna sa scoring si Mo Konate ng may 22 puntos kasama pa ang 13 rebounds at 2 tapal. Sa kabilang banda, sina Ian Manansala at PJ Palacielo ay nakaskor ng 11 at 10 puntos ayon sa pagkakasunod para sa NU. Dahil sa panalo, gumanda ang record ng FEU sa 3-6 habang bumagsak ang Bulldogs sa 2-7. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinasok ni Nico Aguilar ang 4 na krusyal na puntos para sa San Sebastian College Recoletos upang malusutan ang Jose Rizal University 87-85 para mahinto ang kanilang 8 sunod-sunod na pagkatalo sa NCAA Season 100 Men's Basketball Tournament. Bumalik ang Stags sa linya ng panalo pagkaraan ang magandang simula na 2-0 at napaganda sa 3-8 habang ang Heavy Bombers ay bumagsak sa kaparehong record. Maagang nakuha ng San Sebastian ng abante na umabot pa ng 17 puntos, subalit nawala ito pagdating ng third period kung saan umabante pa ang JRU 56-54. Nanguna para sa Baste si Paeng Are sa nagawa nitong 28 puntos, sahog pa ang 5 rebounds, 3 assists at 1 steal habang si Raymart Escobedo at Aguilar ay nagambag ng 17 at 13 puntos ayon sa pagkakasunod. Kapwa sina MJ Raimundo at Sean Argente naman ang nanguna para sa JRU na parehong nakalikom ng 20 puntos habang si Joshua Giab ay nakagawa ng double-double na may 17 markers at 11 rebounds. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bumalik ng Japan si Filipino Olympic gold medalist Carlos Yulo. Sa isang social media post, ibinahagi ni Yulo ang kanyang pagbisita sa Tokushikai Gymnastics Club. Ang mga gold medalist ng Japan mismo na sina Shinosuke Oka at Takaaki Sugino ay naroon din sa gym. Pinangaralan si Yulo kamakailan ng Japan Embassy to the Philippines para sa kanyang achievement sa 2024 Paris Olympics kung saan nanalo siya ng gintong medalya sa floor at vault exercise sa men's gymnastics. Kamakailan lamang ay naging cover si Yulo sa isang tanyag na magazine at sumali din siya sa Philippine Navy. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinuspinde ng 1 taon si dating 3-division champion John Riel Casimero ng Japan Boxing Commission o JBC dahil sa hindi niya naabot ang timbang na 122 pounds na limit sa super bantamweight 10-round bout niya laban kay Saul Sanchez nitong nakarang linggo. Una nang lagpas sa timbang ng 1 kilo ang 35 anyos na si Casimero noong una siyang umapak sa timbangan noong Sabado. Binigyan siya ng 2 oras para makuha ang timbang, subalit pagsukat muli ay talagang nasa 123 pounds ang timbang niya. Pinagpatuloy pa din ang laban at pinataob ni Casimero si Sanchez sa unang round pa lamang. Kahit nanalo, suspendido pa rin si Casimero na lumaban sa Japan ng 1 taon dahil sa panuntunan ng JBC. May 34 na panalo, 4 na talo at 1 draw na may 23 knockout si Casimero.
Siya ay nasa ilalim ng Treasure Boxing Promotion na pagmamay-ari ng Hapon at ang kanyang dalawang huling laban kay Yukinori Oguni at Saul Sanchez ay ginawa sa Japan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.